Pagpalang gabi po muli sa lahat. So, dadako na po tayo sa ating pag-aaral po. I-share ko lang po yung screen po ng ating pag-aaralan. So, yun nga po, bago po tayo mag-proceed sa ating topic na God's Love is konting recap nga lang po sa pinag-aralan nga po natin last week. So, kung matatanda po natin yung love in action. Yung topic nga po natin last week is Love in Action sa Book of Romans, chapter 12, verses 9 to 20. So may dalawa po tayong points doon na ibinahagi. Yung first point nga po is love each other. So ang sabi po doon is don't just pretend to love others, really love them. Hate what is wrong, hold tightly to what is good. So tinuturo nga po sa atin doon dito na mahalin natin ang ating kapwa nga po ng tunay. So kung gaano nga po minahal o minamahal ng ating Panginoon ang mga kapwa o ang tao o kapwa natin is ganun din po yung magiging mindset natin upang maging madali po sa atin na may apply nga po ito sa ating pamumuhay na mahalin po natin ang ating kapwa. So mas masarap nga pong mamuhay nang wala tayong kagalit at maayos ang pakikitungo sa atin ng kapwa-tao natin. Amen. So, second po is yung love your enemies. So, kasama nga po sa buhay nating mga Kristiyano na magkaroon nga po ng enemies, but it doesn't mean nga po na inaway natin ito kaya naging enemy natin. So, itong mga enemies na po ito is yung mga antichrist or yung mga unbelievers na nagpe-persecute po sa ating mga Kristiyano. So, ang sabi po ron na, bless those who persecute you. Don't curse them. Pray that God will bless them. So, tinuturo po sa atin dito na kahit pine-persecute po na tayo, tayong mga Kristiyano, is i-bless po natin sila at ipanalangin sila sa ating Panginoon. And let God ang kumilos nga po sa kanilang buhay. At nabanggit din po doon na maging masaya tayo para sa katagumpayan ng iba at makiramay tayo sa kanilang pagdadalamhati. So wag po natin paiiralin yung inggit sa katagumpayan ng iba at makisaya rin po tayo sa kanilang tagumpay. And sabi rin po ron, if your enemies are hungry, feed them. If they are thirsty, give them something to drink. In doing this, you will heap burning coals of shame on their head. So, kapag nagugutom daw ang iyong enemies, pakainin mo pa. Kapag nauuhaw is painumin mo. So, meaning po is, it is an illustration kung gaano po kabuti ang Panginoon sa atin. Na tayong mga taong makasalanan o nagkasala sa Kanya is pinili niya pa po tayong iligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. So, ganun din po yung ipaparamdam natin sa ating kapwa na nagpe-persecute nga po sa ating mga believers. Napakitaan pa natin sila ng mabuti para sila yung mag-wonder or mag-isip kung anong meron sa buhay natin. Na kahit pine-persecute ang mga Christians is nakakapag-show pa tayo ng kabutihan sa kanila. So in that way, mas mabilis po natin ma-introduce ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay. So yun po yung pinag-aralan po natin last week na love in action. So pakitaan po natin ng mabuti ang ating kapwa kagaya ng pagmamahal nga rin po ng ating Panginoon sa atin. So yun nga po ang topic nga po natin na for today is yung love nga po ni God sa atin. Amen. So ang scriptural passage nga po natin is for sure sa ulado niyo po itong passage nga po natin yung heart of the Bible which is yung John 3:16 nga po. So yan po yung love. So sa ulado po ito lahat ng mananampalataya. So ito nga po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. So basahin mga po sa 1. Sabi po dyan, sa Book of John, chapter 3, verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him
should not perish but have an everlasting life. Amen. So papuri po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. So dito natin mararamdaman talaga yung love ni God para sa atin. So bago po tayo magpatuloy is manalangin po tayo for wisdom sa ating Panginoon, sa ating pag-aaralan. So let us pray po muna. Our Father in heaven, we praise you, we glorify your name, O Father God. Lord, maraming salamat nga po, Lord God, sa yung mga salita, O Lord God, na Lord, maraming salamat sa pagmamahal nyo nga po sa amin, O Lord God, na kahit hindi nga po kami karapat-dapat, Lord, is ibinigay nyo nga po, O Lord, as a sacrifice ang inyong bugtong na anak, O Lord God, upang, Lord, ligtas nga po kami, matubos nga po kami sa aming mga kasalanan nga po, Lord. Maraming salamat nga po sa inyong pag-ibig sa amin, O Lord. And Lord, sa pagpapatuloy nga po ng pag-aaral namin, O Lord, pagkalooban mo pa nga po kami ng wisdom and understanding, O Lord God, na Yes, Lord. intindihan nga po namin ang nais nyo pa nga pong iparating sa amin, O Lord. And Lord, tulungan nyo nga po kami, O Lord God, na may marema nga po sa amin upang, Lord, ma-share nga po namin ang inyong love sa mga tao pang makakasalamuhan namin, sa mga loved ones namin, sa mga kaibigan po namin, O Lord. Maraming salamat nga po. And Lord, gabayan nga po kami ng banal na Espiritu, O Father God. Mga po aming dalangin, in Jesus' mighty name, in the guidance of the Holy Spirit. Amen. So, yun po, ang topic po natin is God's love. So, may dalawa po muli tayong point sa pag-aaralan po natin for today po. So, ang first point po natin is God's love is extravagant and expensive. So, extravagant po means costing too much. So, it costs Him too much for us to be able na magkaroon ng pag-asa dahil tayo ay kanyang iniibig o minamahal ng sobra. So, ang sabi nga po dyan is so love. Hindi lang po love, kundi so love. So, sa Tagalog po is mahal na mahal. So love. So, kapag sinabihan mo yung asawa mo, di ba, na mahal mo siya, talagang ramdam na ramdam niya na mahal mo siya kapag lagi kang nagsasabi sa kanya ng I love you or I love you so much. So, ganyan po tayo kamahal ng Panginoon. We are so loved by God. So, na sa sobrang pagmamahal niya nga po sa atin is it cost Him too much or extravagant dahil isinakripisyo niya nga po ang kanyang bugtong na anak upang matubos nga po tayo sa ating mga kasalanan. So ang kanyang bugtong na anak ang naging cost. Kaya expensive din po ang kanyang pagmamahal sa atin na we couldn't afford that. So ngunit sa sobrang pagmamahal nga sa atin ng Diyos is ibinigay niya nga ito sa atin. Kahit yun nga po, hindi ito karapat dapat. So, yun nga po, kailangan po may mag-sacrifice upang wash away lahat ng ating kasalanan. At ang kanyang anak, atin nga po ang naging perfect sacrifice upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. At yun nga po, maligtas po tayo sa tiyak na kapahamakan. So ganyan po ang pag-ibig ng Diyos para sa sanlibutan. For God so loved the world. So yun nga po, unconditional love. Kahit nga po hindi niya ito gawin is hindi po mababawasan ng pagka-Diyos niya. Ngunit sa pagmamahal niya nga po sa atin is ibinigay niya nga pa rin po ang kanyang bugtong na anak upang maligtas nga po tayo sa ating at inadapt niya po tayo as His children. Amen. So ganun po yung pagmamahal ng ating Panginoon. Di ba po sa kabila ng tayong makasalanan po tayo na nagkakasala tayo, ngunit mas pinili niya nga po tayong iiwas sa kapahamakan at magkaroon nga po tayo ng pag-asa at magkaroon nga po ng eternal life in heaven na
magdodwell nga po na kasama natin siya. At sabi nga po sa Romans chapter 5 verse 8, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinner. So, malinaw po dyan, while we were still sinners, Christ died for us. So, hindi na po hinintay muna ng Diyos na maniwala tayo bago nag-sacrifice si Jesus Christ para sa atin. So, nag-sacrifice na po siya while we were still sinner. So, grabe nga po, grabe talaga yung pagmamahal sa atin ng Lord. So, as a parent po, di ba gagawin mo po lahat para sa iyong mga anak. Kahit pasaway pa yung anak mo is hindi mo pa din hindi pa din mawawala ang pagiging isang magulang mo sa kanya. So, inaalala mo pa din siya at hangga't maaari ang kagustuhan ng isang magulang sa kanyang anak is palagi siyang nasa mabuting kalagayan. So, ang ating Panginoon po is ang great example nga nito bilang ama po natin siya. Yun nga po is ganito po ang pag-ibig niya sa atin. Na kaya niya nga pong isakripisyo ang lahat para sa kapakanan nga po natin. So kaya yun nga po dapat lagi tayong grateful. Dahil nga po ganyan na lamang po yung pagmamahal ng ating Panginoon Diyos sa atin. So wala pong makakapag separate sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. So, mababasa nga po yan sa Romans chapter 8. Romans chapter 8, 38 to 39. So, ang sabi po doon, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen. So, nothing can separate us from the love of God po talaga. So, ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon. So, kaya karapat dapat nga lang po siyang bigyan ng papuri at pagsamba dahil sa kanyang walang hanggang pagmamahal niya nga po sa atin. So He is worthy to be praised. He is worthy to be worshipped nga po. Dahil yung pagmamahal niya nga po is talagang umaapaw para sa atin. Kaya everyday kailangan grateful po tayo sa dahil na-experience na nga po natin itong pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya dapat po tayo ay araw-araw nga po tayong grateful. So, ang second point po natin is yun nga po, first point is God's love is extravagant and expensive. And then second point nga po is God's love is eternal. So, ang sabi po dyan, that whosoever believed in Him should not perish, but have everlasting life. So, sabi po dyan, to those whosoever believe. That whosoever believe. So, hindi po sinabi na those who hear o nakapakinig lamang. So, magkaiba po yung napakinggan niya lang ang gospel at alam niya na ito, ngunit hindi naman siya naniwala or naniniwala. So, malinaw po na sinabi dyan na to those who believe sa mga maniniwala. So, itong God's love po is God's plan of salvation to us. When we believed it and accept it, we will receive it. So, it is a free gift of salvation. So, free gift po ito. So, ang pagmamahal po sa atin ng Panginoon is eternal. So gusto niya po tayong makasama sa kanyang kingdom in heaven ng eternal or magdwell po kasama siya sa kanyang kingdom in heaven. So yun nga po, instead na mapadpad nga po tayo sa eternal punishment natin sa burning lake of sulfur is
ibinigay niya nga po ang kanyang grace sa atin. So yung grace nga pong na yun is nagresulta nga po ng pag-sacrifice sa ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ng all for once and for all. So kapag tinanggap po natin itong free gift na ito at pinaniwalaan nga po natin is we will not perish but we will have an everlasting life nga po. And when we believe, we will experience God's love sa ating buhay through our Lord Jesus Christ. So we just need to believe and accept it. So dalawa lamang po ang pamimilian natin, which is yung eternal separated from God sa hell o eternal na makakasama natin si God sa heaven. So saan po ba natin na gugustuhin na siyempre doon na tayo sa natin gusto mag-spend ng eternity. So doon ba sa separated from God o sa kasama natin si God? So siyempre doon po tayo sa makakasama natin si God. And sabi nga po sa John chapter 3 verse 18, sabi po dyan, there is no judgment against anyone who believes in Him. But anyone does not believe in Him has already been judged for not believing in God's one and only Son. So in short po, kapag naniwala na po tayo, yung faith po natin is nasa Panginoon, na there is no judgment na nga po para sa mga mananampalataya. Ngunit sa mga hindi naniniwala or hindi naniwala is they are already been judged or they are already been declared guilty dahil lahat naman po tayo ay guilty of sin talaga. So hindi po tayo pinoforce ni God. So kasi po talagang may mga tao na hindi maniniwala dahil hindi po nila ma-surrender yung kanilang mga desires. So narinig lang po nila ngunit hindi po nila kayang i-surrender yung sarili nila kay God. So talaga pong may mga tao na hindi maniniwala. So ang kaibahan nga po sa atin na kapag sumampalataya nga po tayo sa Panginoon is we have the opportunity to let Jesus Christ pay our penalty. Yun nga po for us. So sa madaling salita po sa mga mananampalataya o believers is that our Lord Jesus Christ already paid our penalty. Kaya there is no judgment na po para sa atin. So kaya po nasabi rito na there is no judgments against anyone who believes in Him. Kasi our Lord Jesus Christ already paid our penalty. Kaya there is no judgment na nga po para sa atin. But yun nga po, sad to say na meron pa nga rin po talagang hindi maniniwala na hindi nila isuko yung kanilang fleshly desire at sumampalataya sa ating Panginoon. Kaya yun nga po, kung isipin po pa rin po natin na binigyan po tayo ng choice ng Panginoon. So hindi po ito yung forced na love na ibigin mo ko. Hindi po ito force. So talagang pinapa-free will po. Kasi kung talagang ipo-force tayo is wala na po yung free will natin at parang magiging robot lang po tayo. Kaya itong God's love po guys, it is not forced to us. So, sa either maniwala ka or hindi. Ngunit yung consequences nga po is eternal. Kaya talagang mag-isip po tayo. Ang eternal ano po natin, saan natin gustong i-spend? Sa eternal separated from God or eternal nga po na magdodwell tayo kasama nga po ang ating Panginoon. Amen. So, amazing pa rin po talaga ang God's love. So it is the highest form of love nga po, ika nga. So yun nga po, instead na mag-spend tayo ng eternal separated from God is naging
eternal na nga po natin siya makakasama sa heaven. So, promise niya po yan. So, now we will have an eternal life. Kaya, don't worry kasi hindi po nagbe-break ng promise ang ating Panginoon. So, kapag nag-promise po ang ating Panginoon is, ito po ay sure. So, mangyayari talaga yan. Amen. So, yun nga po, lagi po natin tatandaan na God loves you and He always has loved you and He will always love you. So, yan po yung pag-aaral natin today about God's love nga po. So, ang conclusion nga po natin is God's love for us is extravagant and eternal. So it cost Him and it is expensive that we couldn't afford it, and eternal nga po na yung promise niya po na makakasama natin siya. So ganyan nga po yung love ng ating Panginoon sa atin. Amen. Unconditional love. So ang challenge nga po at application nga po sa ating buhay is matatagpuan nga po sa Matthew chapter 22 verse 37 na ang ating Panginoon Jesus nga po nagsabi rito na Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your mind. So this is the greatest commandment. So mahalin po natin ang Panginoon ng ating buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip po natin. So yun nga po, karapat dapat po lamang siyang mahalin dahil siya po ang unang nagmahal sa atin. Amen. So, yun nga po, kundi po sa kanyang pagmamahal at sa kanyang grace sa atin is for sure sa kapahamakan po tayo mapupunta. Kaya, He is worthy to be praised. He is worthy to be worshipped. He is worthy to be loved. Amen. So, yun po ang ating pag-aaral today. So, open na po muli ang ating group discussion about God's love. Kung may share po kayo or na-experience nyo pong love ng ating Panginoon sa ating buhay. So, open na po muli tayo pang mag-share po ang bawat isa. To encourage po ang bawat isa. So, glory to God po. Ang pag-ibig ng Diyos sa Old Testament, ipinadama na niya sa mga tao, sa chosen people, ng mga Israelites. Kay Abraham, pinakita ng Panginoon yung pagmamahal niya kay Abraham. Dahil si Abraham kasi, ang kanyang faith sa Panginoon is uncomparable. Talagang matindi ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Kaya nung inutusan siya ng Panginoon na leave this place, go to Canaan. Sa Canaan niya siya pinadala. Don't be afraid, I will not leave you nor forsake you. Yun ang covenant ng Panginoon. Laging ganun ang kanyang covenant. I will not leave you nor forsake you. Ganun niya kamahal ang mga sa Old Testament, ang ating mga patriarchs. At ganun din, ang covenant niya kay Moses, sabi niya kay Moses, dahil take out the Israelites out of Egypt. Bring the Israelites out of Egypt. Okay. Wala akong pan. I have no power to do that. Sabi niya sa Panginoon, no. Sabi niya, do it. Be courageous and victorious. Sabi ng Panginoon. I will not leave you nor forsake you. Laging gano'n. Yung pagmamahal niya talagang yun ang mga covenant niya The same thing kay David, ganun din, kay mga King Solomon. Kay King Solomon nga hindi lang niya binigyan ng protection, kundi binigyan niya ng kayamanan saka yung wisdom, di ba? Ganun niya kamahal. Basta't ang faith, alam ng Panginoon na talagang faithful sila sa kanya. Lalo kay Abraham, he tests Abraham to sacrifice his only son. Ginawa niya, pero nung sasaksakin na niya, inawat siya ng angel. There's a lamb, goat on that tree. Sabi. Yun ang gawin mong sacrifice. Kaya ang para mapatawad sa Old Testament, ay nagsasacrifice ang mga tao, ng animals.
Diba? Sinusunog. And then, parang yearly yan eh. Para mapatawad sila ng Panginoon. Yun ang kanilang paniniwala. At parang yun din ang gusto ng Panginoon nun eh, sa kanila. Dahil sa Old Testament, yun ang practice nila eh. Talagang ang Israelites, the chosen people, kahit na nag-backslide sila sa desert, dahil nung nag-ano sila eh, sumamba sila sa golden calf eh, nagalit ang Panginoon. Kaya sa halip na ang distance lang ng Egypt to Israel sa Canaan, Canaan, kwan lang, it will take months lang, pero inabot sila ng 40 years. Dahil matitigas ang ulo nila gayon pa man, pinakita pa rin ng God ang pagmamahal niya sa Israelites. Nakarating sila after 40 years. Talagang ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, nung pang Old Testament. Naiba lang, nung dumating na si Jesus Christ, binigay niya yung kanyang bugtong na anak, which is, yung ang talagang pag-ibig na binigay niya sa atin na talagang walang katumbas. At yung practice nila nung Old Testament na to sacrifice animals to forgive their sins, si Jesus Christ nang umako sa lahat ng kasalanan natin. Kaya yung pag-ibig ng Panginoon, na doble pa dahil bumaba si Jesus Christ na siyang tumubo sa atin at siyang nagpakilala sa mga tao kay God. The kingdom of God. Yung kingdom of heaven, hindi naman ganong alam ng mga tao yan. Siyang nag-introduce Yun ang kanyang purpose to bring the good news that the kingdom of heaven is at hand. Hindi alam ng mga tao yan, yung kingdom of heaven Kundi ang nag-introduce na si Jesus Christ. Yun, ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, binigay niya si Jesus Christ sa atin. Yung nga, yung center of the Bible, John 3:16. Andyan, ganyan kamahal tayo ng Panginoon. Sa John 3:16, for God so loved the world. Dati, sa Old Testament, nagsasacrifice ang mga tao ng animals. Pero ang Panginoon, sa New Testament, ang sinacrifice niya yung sarili niyang anak kaysa isang anak for our salvation. Yan ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya nga yung pagmamahal naman ng Panginoon, because of the sacrifice of Jesus Christ, tumbasan din natin ng pagmamahal. Yeah, yes, accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Yun ang number one na dapat parang yun ang, hindi naman humingi sa Panginoon ng kapalit unconditional yung love ng God sa atin. Kaya lang, sinabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Parang nag-ano siya and those who believe in Him, parang nagbigay siya ng hint, ang God the Father, will not perish but will have everlasting life. Ayun, yung parang hindi condition yun, hindi kinuman ng Panginoon na pinipilit mo, mahalin mo, maniwala kaya ganito. For whoever believe in Him, kung sino man ang naniniwala sa Kanya, hindi niya sinabing, paniwalaan mo na si Jesus Christ, siya magbibigay siya ng salvation, hindi niya sinabi yun. Kung maniniwala tayo, kaya parang hindi tayo pinipilit ng Panginoon doon sa John 3:16. I-analyze nyo, parang ganun ang Panginoon, hindi niya tayo inobliga na maniwala kay Jesus Christ na siyang magbibigay ng salvation. Dapat tanggapin natin. Yan. That's a gift. Parang yung nagregalo ka si God, nagregalo siya. Niregalo niya ang Panginoon sa atin. Mahala ka kung tatanggapin mo. Ang gift naman, di ba? Pagka sinabing gift, libre, di ba? Walang bayad. Kasi gift nga hindi mo pinagtrabahuhan, hindi pinaghirapan.
Ibinigay niya ng libre sa atin ng God si Jesus Christ. Kasi pagka isang bagay, halimbawa, nagregalo ang mahal mo sa buhay, asawa mo nagregalo sa'yo ng isang bagay, libre yun. Pero pag isang tao, pag nagbigay sa'yo ng isang bagay at pinabayaran niya, hindi na gift yun. May kabayaran. Ganon ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, hindi siya naghintay ng kabayaran. Free gift nga di ba? Yan ang ko rito may share ko dito sa ating lesson ngayon. The God's love, binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Yun gift sa atin. Binigay niya, sabi ng Panginoon. Sabi dun sa ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ba nagsabi nun? Si John. Yung John 3:16. Yung love may sacrifice na kasama. Oo nga, sacrifice talaga. Sinacrifice nga ni God si Jesus Christ Parang siya yung lamb, yung parang karnero na nung Old Testament. Yung mga lamb mga goat, cow ang sinasacrifice nila, sinusunog. For the forgiveness of their sins, yung mga tao nung sa Old Testament. Sinner parang enemy. Sinner is ibig sabihin hindi ka mahal ng mga tao. Ibig sabihin, pag sinner ka, hindi mo mahal ang Panginoon. Pero halimbawa lang, yung may anak ka, tapos isa-sacrifice mo para sa enemy. Kaya ba natin gawin yun? Yun yung unconditional love ng Panginoon. Kasi while we were still unlovable ka pa lang, sinacrifice na ni Christ the Father yung anak niya. So, ibig sabihin, pag ordinaryong tao, yung only son mo ba kaya mong sacrifice para sa mga enemy? Or kaya unconditional Kasi sinner ka pa lang, minahal ka na ng Panginoon. Kaya ba nating magmahal ng gano'n? Yung enemy natin, isa-sacrifice natin yung only son. Kunyari lang na illustration, pag sa normal na tao, hindi mo yun gagawin, di ba? Yung anak mo, mamamatay para sa ibang. So, ganun kamahal tayo ng Panginoon. Kumbaga, hindi pa natin siya mahal. Mahal niya na tayo. Parang ganun. Kaya hindi tayo worthy. Pero dahil sa grace ng Panginoon at sa kanyang unconditional love, walang condition Kaya nga binigay niya si Jesus Christ Yung bugtong niyang anak para sa atin, para sa salvation natin, kapatawaran ng ating kasalanan. Sa Old Testament, wala pa si Jesus Christ. Ang nagsasacrifice, yung mga tao, para mapatawad yung nagsasacrifice sila ng mga animals para mapatawad sila ng Panginoon. Pero sa New Testament, ang Panginoon ang nagsacrifice, hindi na tayo. Hindi kagaya sa Old Testament ng mga tao, yung mga nananampalataya sa Panginoong Diyos, sila ang nagsasacrifice to burn animals. Pag ngayon yun, ubos na lahat ng hayop sa mundo. Baka ang gagawin nila sa ngayon, baka susunugin lang, patapos kukunin yung katawan. Pero yung palang burnt offering, talagang pinupulbos nila, yung talagang nagiging abo, yung animals. Yun dati, talagang parang kinikremate nila nung sa Old Testament. Kasi yung amoy nung nasusunog na hayop, napakasarap,
ang amoy ng Panginoon daw doon. Ayon sa Bible, Blessing yung po. aroma ng nasusunog na kwan, na hayop na sinasacrifice ng mga tao for the forgiveness of their sins, parang mabango raw sa Panginoon yun. Ang pang-amoy niya. Kaya papatawad sila sa kasalanan no? Sa Old Testament, magsunog ko lang ng hayop. Pero parang may ritual. May mananalangin na parang may siguro mga high priest, gano'n. During the burnt offering ng animals. Basta hayop lang. Pero nung dumating si Jesus sa New Testament, ang Panginoon ng Diyos na ang nagbigay ng sacrificial lamb through Jesus Christ. Kaya nga swerte tayo Hindi swerte, Daddy. Mapalad. Oo, Mas swerte tayo sa mga tao nung panahon nung Old Testament. Wala pa si Jesus Christ noon ngayon dumating si Jesus Christ. Bless Na tayo, bro. regalo sa atin. Hindi, napakaswerte tayo. You're blessed. Mapalad. Yes, all of us. Swerte sa kamunduhan yon. Yung unconditional love ni Lord, hindi mapapantayan yun. Sarili ng anak ang binigay niya para lang tayo maligtas sa kasalanan, maligtas sa impyerno. Yun lang. Yun ang hindi mapapantayan ng ibang tao, kaya nobody can match that. Kaya very strong, very big yung pagmamahal ng Lord sa ating lahat. Yung mga tao katulad natin. Kaya tumbasan na lang natin ng paglilingkod sa Kanya, kaya being faithful sa Kanya para hindi tayo naliligaw sa landas. Naliligaw ng landas. Okay. Naliligaw sila dito. Wala pa ba sila dito dyan, Jing? Wala pa po Hindi nag-abiso. Hindi po sumagot si Auntie Juliet din, tinext ko po. Saka kaya expensive kasi dugo niya yung kanyang pinambayad sa ating mga kasalanan. Amen. Yeah. Naalala ko nga po yung may kaibigan ako noon nung boyfriend ko pa lang si Ed. Sabi niya ganyan, naku, huwag kang magpapakasal diyan kung hindi ka dinala sa mga sa mga fine dining daw po, mga steak, mga ganun. Si Lord pala, mas galante pa kaysa sa mga yung pamantayan ng mga kamunduhan, yun nga yung mga steak. Hindi lang material ang binigay niya sa sarili niyang buhay, kaya napakalaki ng pagpapalan Diyos. Expensive, his own life. Yeah. Sinabi nga ni Pastor Jay na God's love is extravagant, inexpensive. Hindi matatawaran yung pagmamahal niya ng kahit gaano kalaking restaurant na steakhouse. Yeah, thank you, Lord. Siyempre, buhay ni Jesus Christ ang ang naibuwis ang naisakripisyo. Nag-iisang anak ng Panginoon. By action, yeah. Saka talagang buhay niya. Kaya, halimbawa mapunta ako sa langit, Manong Oscar, ang una kong gustong ma-meet si Apostle Paul. Siya ang pinakagusto ko sa lahat ng mga apostle. Si Apostle Paul. Ang gaganda yung mga sinulat niya, kanyang mga sulat sa mga iba't ibang ibang church. Iba-ibang church. Siyang yung mga church na kanyang establish. Nasa kulungan pa siya. Yung sinusulat niya yung mga yan. Paano kung si Paul McCartney ang na-meet mo doon? You're not in the right place. Makasalanan. Sabi nga nila yung mga rockstar na yan sa impyerno na pupunta Manong Oscar. Yung mga rockstar. Mga mga entertainer, lalo na yan sila hindi naman sila good example di ba? Lalo si John Lennon.
Sikat nga sila, pero mga nagda-drugs yung mga yan eh. May nagtanong, paano mo daw malalaman kung yung, kasi meron daw sa pag may namamatay daw na rockstar, sabi nila, na-meet na daw niya yung creator niya, ganyan. Tapos yung iba, angel na daw. Hindi naman, wala naman sa Bible na nagiging angel yung namamatay. Ibig sabihin, may angel na doon, hindi na kailangan ng, hindi tayo, sinasabi nila, the heaven has, earned another angel, parang ganyan yata. Ganon. Hindi naman, wala naman sa Bible na nagiging angel tayo. Ibig sabihin, marami ng angel si Lord doon. So, may nagtanong, paano malalaman kung yung mga namamatay ng celebrity sa heaven talaga mapupunta? Kasi yun daw ang sinasabi ng mga fans kapag namatay yung celebrity. Sagot nung sa podcast na napakinggan ko, sabi nung pastor, kung sa lupa, hindi na nila sinusunod yung katuruan ng Diyos, ibig sabihin, hindi nila talaga gusto pumunta sa heaven. So, lang, nagpe-praise and worship ka na tinitrain mo na yung sarili mo kung ano yung gagawin mo sa heaven. Talagang sa heaven ka. Ibig sabihin, yun na yung gusto mong gawin sa Pilipinas, sa lupa. Yung pinapapurihan mo yung Panginoon, sinusunod mo yung mga yung commandments, yung sa Bible talaga, sinasabuhay mo. Ibig sabihin, nagpa-practice ka na dito. Kasi yun talaga yung buhay na gusto mong after. Yes. Gusto mo talaga ng eternity with the Lord. Kasi dito pa lang, ini-enjoy mo na siya. Practice na natin. So, paano yun? Hindi ko narinig masyado dahil busy ko. Pakiulat mo lang, baka maganda yata yun. Opo, kasi may narinig akong podcast, Uncle, sa Spotify na pastor. Sabi, may mga may nagtanong kasi na mga, ang kinikater kasi niya, mga teenager, ganyan. May nagtanong na teenager, kasi nakikita nila, pag may namatay na celebrity, ang mga sinasabi daw ng fans, the heavens has earned another angel, ganyan. Sabi ganon, he has met his creator, mga ganon. So sabi, ano nila malalaman na talagang sa heaven napunta yung yung rockstar? Bakit? Ang lifestyle naman ng celebrity na yon, yung ganon nga, nag-drugs o kaya nag-suicide, yung mga ba't sasabihin sa heaven daw napunta. Ang sabi ng pastor, syempre hindi naman niya pwedeng sagutin na sa hell talaga yon, kasi hindi natin alam, baka kung it's between him and God yung kung sino man po yung namatay. Ang sabi lang ng pastor, ano ba ang lifestyle niya sa earth? Kung sa earth pa lang, hindi niya na gusto yung mga katuruan ng Bible, hindi niya sinasabuhay, ibig sabihin, hindi na talaga niya piniprepare yung sarili niya na makasama yung Panginoon. Kung dito pa lang, ine-enjoy na natin na makasama, na yung sinasabuhay na natin kung ano yung gusto po ng Panginoon, ibig sabihin, nag-e-enjoy na tayo at sinasabuhay natin yon. Yun talaga yung gusto natin sa eternity, yung makasama ang Panginoon. So, kung yung dito pa lang sa lupa, nire-refuse niya na, Panginoon, paano ka ba? Ibig sabihin, ayaw niya talaga mapunta sa heaven. Yun lang yung sabi. Pwedeng ganon. Kasi yung ibang sinasabi nila mag-enjoy na ako kasi para sayang naman yung buhay ko, enjoyin ko na, sabi nila bago mamatay. Kaya ang nangyayari tuloy, kala nila yung pag-enjoy nila, ganun din ang buhay nila sa heaven. Baka yun na rin pag-enjoy nila, yun ang buhay nila sa heaven. Hindi na sa heaven, sa hell na siguro. Opo, ibig sabihin. Diba, sabi nila, enjoy ko lang, gusto ko na mag-enjoy sa heaven. Hindi mo na sinasabuhay yung Bible. Ibig sabihin, kasi training na natin yung dito, kasi pagdating sa heaven, magpe-praise and worship ka, kasama mo yung Panginoon. Ibig sabihin, dapat tinitrain mo sa sarili mo dito sa earth. Yun talaga yung kung ang ginagawa mo, sabihin, ayaw mo talaga pumunta sa heaven kasi nakuha mo na dito yung gusto.
Ang kanyang mga near-death experience na nababasa ko yung mga nakaranas na matay daw tapos nabuhay ulit. Ang sabi nila, sa heaven daw, 24/7 daw ang praise and worship. Walang hinto yun. Wala kayong no dull moments daw eh. Kaya hindi dito pa lang, practice ka na ng praise and worship. So, kung hindi ka nag-enjoy sa praise and worship dito, hindi mo ma-enjoy ang heaven. Yun ang, gumaga yung sabi sa podcast. So, yun ang ano niya na, paano siya pupunta sa heaven kung dito pa lang, ayaw niyang pumunta sa heaven talaga. Parang ganon. Yun po yung intindi ko sinabi. So, doon mo daw malalaman. Although, hindi naman niya pwedeng sabihin din na nasa hell yung mga yung sabi niya kasi it's between them and God. Hindi rin natin alam na baka bago namatay si Rockstar, nakatanggap naman siya. Pero usually, yun daw ang gustong-gusto nating magsabi na gusto nang pumunta sa heaven, pero hindi naman natin sinasabuhay yung katuruan ng Panginoon. Hindi naman natin sinusurrender yung buhay natin sa Panginoon. Yun nga yung nun, sa podcast na yun. Okay. Sige po, let us pray po. Okay. Our Father in heaven, we praise you, we glorify you, Father God. Lord, muli, Lord, nagpapasalamat nga po kami sa inyong pagmamahal nga po sa amin, O Lord God, sa kabila nga po ng kami nagkakasala, patuloy na nagkakasala sa inyo, O Lord, is pinili nyo nga po, Lord God, na Lord, sakripisyo at ibigay nga po ang inyong bugtong na anak, siya, our Lord Jesus Christ nga po, upang Lord, kami nga po ay matubo sa aming kasalanan at magkaroon nga po kami ng relationship and eternal life nga po na magdadwell nga po kami sa heaven na kasama ka nga po namin. Yes, Lord. Maraming salamat nga po sa inyong free gift na ito, Lord. Maraming salamat po sa inyong mga pangako, Lord God, na tunay at hindi nga nyo nga po kami binibigo. Yes, Truly, you Lord. are faithful nga po sa amin, O Lord. Lord, maraming salamat nga po sa inyong unconditional love na patuloy nyo nga po ramdam sa amin, O Lord God. Lord, patuloy nga po kayong mangusap, gumalaw sa aming buhay nga po, Lord God.